Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pamilya Marcos at mga taga-suporta nagbunyi sa desisyon ng Korte Suprema na bigyan ng Heroes Burial si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mga petitioner plano namang iapila ang desisyon. Naarestong suspected drug lord at anak ng napaslang na alkalde ng Alvera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Kukuhanan na ng sinumpaang salaysay ng PNP-AIDG bago iuwi sa bansa mula sa Abu Dhabi. Pagkompleto sa proyektong pabahay para sa mga biktima ng bagyong Yolanda, pinatututukan ni Pangulong Duterte kasabay ng paggunita sa ikatlong taon ng pananalasa nito sa Tacloban City. Railway System Project upang mas mabigyan ng maayos na serbisyo ang milyong-milyong mga commuter, inilatag na ng Transportation Department. Donald Trump at Hillary Clinton nagsagawa ng kanilang last-minute campaigns isang araw bago ang US presidential elections. Likang awit ng 19 anyos na composer tinanghal na Song of the Year sa ASOP Music Festival. Una po sa ating mga balita, nakitaan ng butas ng Provincial Administrator ng Leyte ang ginawang paghalughog ng mga operatiba ng CIDG-8 sa selda ng napatay na si Mayor Rolando Espinosa Sr. at inmate na si Raul Yap. Ito ang balita. Maliban sa hindi pagpapakita ng search warrant bago pa man simulan ang paghalughog sa Baybay City Sub-Provincial Jail, nakitaan din ng irregularidad ng Leyte Provincial Administrator ang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 8. Ang subject sa search were, the search na one was Mayor Espinosa, who was detained at cell number 1. The search number 2 involving Yap, cell number 2. Sana magkatabi yun. But actually, si Yap was in cell number 7, far away from number 1. So ang sinesearch nila ay hindi ang cell number 2 but cell number 7, contrary to the search warrant. Taliwas ito sa sinabi kahapon ni CIDG-8 Chief Police Superintendent Marvin Marcos na nakasaad sa search warrant ang selda kung saan naroon ang kanilang pakay. Ang specified po doon sa search warrant is i-search po yung cell po ni Mayor Espinosa at saka i-search din po yung cell niya kung nasaan po si Raul Yap. Sinabi rin ng administrador ng probinsya na gumagana ang CCTV system sa bilangguan dahil kay install lang nito nang ikulong doon si Mayor Espinosa. Hindi rin anya dapat ibintang sa jail guards ang pagkawala ng DVR o hard disk ng CCTV camera dahil wala silang kontrol sa bilangguan nang i-take over ito ng mga tauhan ng hepe ng CIDG Region 8, Superintendent Marcos. Tinanong ko yung mga guards natin, sabi nila, they were not allowed maglingon, kahit maglingon man lang, sir. Ayon naman kay Chief Superintendent Elmel Beltehar, ang direktor ng Regional Police Office, partial compliance lang sa police operation ang ginawa ng mga tauhan ni Superintendent Marcos. Nag-iwan lang sila ng coordination forms na naka-duty doon sa aming Baybay City Police Station. There was never an attempt to talk to our Chief of Police samantalang nandun yung hepe ng Baybay. Hindi ba lang nila kinausap? Sa ngayon ay patuloy nang nagsasagawa ng sariling investigasyon ng Leyte Provincial Government upang malinawan ang insidente. Panawagan ng Leyte Government sa publiko na hintayin ang magiging resulta ng investigasyon sa kaso ng pagkamatay ni Mayor Espinosa at iwasan ang mga haka-haka. Jun Soriao, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa kaugnay na balita, pinaiimbestigahan na ng Korte Suprema ang inilabas na search warrant ng Basay Samar Regional Trial Court
na ginamit na basehan ng CIDG Region 8 sa kanilang operasyon na nagresulta sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Una nang sinabi ng CIDG na nilaban si Espinosa nang isilbi nila ang search warrant sa loob ng selda nito sa Leyte Sub-Provincial Jail. Naka-recover ng baril at mga pakete ng illegal na droga ang mga pulis mula sa selda ng napaslang na alkalde. Iimbestigahan naman na rin ng Senado ang kaso ng pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa at kabilang sa mga posibleng maimbitahan sa pagdinig ay ang kapatid nito na may umano'y may hawak na impormasyon hinggil sa sinasabing affidavit ng alkalde. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Sa darating na Huwebes, sisimulan na Senate Committee on Justice and Human Rights at Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdinig sa kaso ng pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Layo ng pagdinig na malaman ang katotohanan sa likod ng insidente, lalo na't napaulat na may mga binanggit na mga pangalan si Espinosa sa kanyang affidavit na manay sangkot sa operasyon ng illegal na droga sa bansa. Kabilang sa mga posibleng imbitahan sa pagdinig ay ang kapatid ng alkalde na si Ramon Espinosa na una na nagsiwalat sa isang pahayagan na pinuwersa lang si Mayor Espinosa na lagdaan na nasabing affidavit. Allegedly the brother of the slain mayor said something about na binanggit sa kanya ni Mayor, obviously nung before siya namatay, na hindi sa kanya galing yung listahan na yan. So prepared na. In other words, coerced na naman na testimony yan. Pinatawag ko si Chief of Police ng Albuera, si Joby Espinido, para patutuhanan o pabulaanan kung totoo ngang ready-made yung affidavit. Isa si Senator Laila de Lima sa mga pinangalanan umano sa salaysay ni Mayor Espinosa, kaya nais niya mapaharap sa Senado ang kapatid nito upang mabigyan linaw ang issue. Anything that can help out for proving my defense and for proving my innocence. And, talagang may mga nagmamaniobra ng lahat ng ito na pinapalabas nga na involve ako. Maituturing din anyang extrajudicial killing ang kaso ni Espinosa, kaya dapat itong masusing imbestigahan. Mga may kagagawan yan are security forces. I mean, these are policemen, right? And then most probably kasama yan dyan sa overall approach or method na being employed by this administration in its so-called war on drugs. Maliban kay Espinosa, tatalakayin din ng Joint Committee hearing ng Senado ang kaso naman ng pagpatay sa mayor ng Datu Saudi Ampatuan sa Mindanao, kung saan sangkot din umano ang ilang tauhan ng pulisya. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naman ang PNP Anti-Illegal Drugs Group na kuna ng affidavit ang suspected drug lord at anak ng napaslang na Albuera Mayor na si Kerwin Espinosa kapag na-turn over na ito ng Abu Dhabi Authorities sa kustodiya ng Pilipinas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang pangamba ng ilan na baka matulad si Kerwin Espinosa sa kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na napatay sa loob ng kulungan. Ayon kay AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro, siya mismo ang mga ngasiwa sa seguridad ng naarestong suspected drug lord kapag na-turn over na ito ng Abu Dhabi authorities sa kustodiya ng Pilipinas. I will personally bring him safely here in our country para magbigay ng linaw sa mga nangyayari tungkol sa pinagbabawal na gamot na transaksyon ng may mga alleged na politicians, mga matataas na ranggo sa kapulisan. Plano rin ni Ferro na kuna na ng affidavit si Kerwin bago pa ito ibiyahe pa uwi ng bansa. Ito'y upang masigurong makukuha nila ang lahat ng hawak nitong mahahalagang impormasyon tungkol sa operasyon ng iligal na droga sa bansa at kung sino-sino ang mga nakikinabang rito. Susundin lang natin yung mga batas ng Emirates. Hindi natin siya pwede basta-bastang kunan sa jail or sa anumang lugar. Probably the only way that we could get
his confession o kung ano man ang gusto niyang isaad sa atin ay sa embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Posible rin nilang hilingin sa korte na sa custodial center sa loob ng Campo Crame ikulong si Kerwin para matiyak ang kanyang kaligtasan. Si Kerwin ay kasalukuyang nakakulong sa Al-Watba District Jail sa Abu Dhabi at hinihintay pa ng PNP-AIDG ang abiso mula sa Embahada ng Pilipinas sa UAE kung maaari nang iuwi sa bansa ang itinuturing na drug lord ng Eastern Visayas. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Hinihiling naman ng ilang kongresista kay Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga sa pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa at iba pang kaso ng pagpaslang sa bansa. Ito ang balita ni Grace Cassie. Binabalot ngayon ng pagdududa ang pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Kaya naman para kay Albay Representative Ed Silagman kasama ang Magnificent Seven sa Kamara para maiwasan ang duda sa investigasyon sa kaso, dapat pangunahan ito ng isang independent commission. Ayon sa kongresista, hindi dapat panghimasukan ng Senado at Kamara ang investigasyon dahil maaaring mahaluan ng politika ang magiging desisyon ng mga ito. What do you expect from a politically constituted committee? We are going to make a repeat of what the Committee on Justice of the House did and what the Senate Committee did. Ayon kay Lagman, ang independent investigating body ay ginawa na raw noong mga nakaraang administrasyon, gaya ng Agrava Commission na nag-imbestiga sa pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino, Feliciano Commission sa kaso ng Oakwood Mutiny at Melo Commission na humawak sa kaso ng mga human rights violation sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Bahala na umano ang Pangulo na mamili na magiging miyembro nito na mula sa mga retired Supreme Court at Court of Appeals Justices. He should do it in order to show that he really respect for the judicial process, the rule of law, and human rights. Iginagalang naman ng Senado ang suwestyon ng ilang mga mambabatas. Gayunman, kailangan din daw gawin ng mga senador ang kanilang tungkulin. Well, opinion niya yon. May resolution dito, merong referral. Wala akong magagawa kundi idinig yung na-refer sa aking komite. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Susunod sa Ito ang Balita. Pagkompleto sa proyektong pabahay para sa mga biktima ng bagyong Yolanda, pinatututukan ni Pangulong Duterte kasabay ng paggunita sa 2 taon ng pananalasan nito sa Tacloban City. Railway System Project upang mas mabigyan ng maayos na serbisyo ang milyong-milyong mga commuter, inilatag na ng Transportation Department. Pinabura ng Korte Suprema ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Mula sa Supreme Court, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Magandang hapon, Roderick. June, nagbunyi nga ang pamilya Marcos at yung kanilang mga taga-suporta dahil makalipas ang mahigit 27 taon, matutupad na rin yung kanilang pangarap, yung kanilang ninanais na maipalibing ang mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa botong 9-5, dinismiss ng Supreme Court ang 7 mga petisyon na kumukontra sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa Korte Suprema, nasa kapangyarihan ni Pangulong Duterte na ipalibing doon si Marcos at walang batas na nagbabawal dito. Kwalipikado rin nila si Marcos na mailibing doon bilang dating Pangulo, mambabatas, sundalo, veterano at Medal of Valor awardee. First, no grave abuse of discretion on the part of the President in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani, because this was done in the exercise of his mandate under Article 7, Section 17, the faithful compliance of the laws clause of the 1987 Constitution, and that there is no law that prohibits the burial of the Marcos remains at the libingan ng mga bayani.
Sinulat ni Justice Diosdado Peralta ang desisyon na sinang-ayunan ni Justice Presbitero Velasco Jr., Teresita Leonardo de Castro, Arturo Brion, Mariano del Castillo, Lucas Bersamin, Jose Perez, Jose Mendoza at Estela Perlas Bernabe. Tutol naman sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio at sina Justice Marvic Leonen, Francis Ardeleza at Alfredo Benjamin Caguiwa, habang nag-inhibit si Justice Bienvenido Reyes. May hiwalay na opinyon sina Justice Brion, Perez at Mendoza na nagsasabing hindi dapat makialam ang Korte Suprema sa utos ni Duterte na ipalibing na si Marcos. Ayon naman kay Chief Justice Sereno, taliwas ito sa obligasyon ng bansa na bigyan ng hustisya ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Sinabi naman ni Justice Carpio na hindi karapat-dapat malibing doon si Marcos dahil mismong ang taong bayan ang nagpatalsik sa kanya sa pwesto sa pamamagitan ng People Power Revolution. Para naman kay Justice Leonen, hindi bayani si Marcos at hindi ito karapat-dapat tularan at gawing inspirasyon ng mga Pilipino. Dismayado naman ang mga petitioner sa naging desisyon ng Korte Suprema. Plano nilang maghain ng motion for reconsideration. Nakalagay sa batas kasi yung mga presidenteng ilibing doon worthy of emulation. Unless sabihin ng Korte Suprema na worthy of emulation si Marcos, therefore hindi siya nag-violate ng batas. So may karapatan ang presidente na mag-decide as long as it does not violate the law. Nagbunyi naman ang pamilya Marcos sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kay Presidente Duterte, maraming salamat. Hindi namin hiniling ito nung kampanya. Pumunta siya sa Ilocos Norte. Nagulat ako dahil sinabi niya na ibig daw niya na maituloy na yung libing. Hindi naman siya state funeral, kundi soldier's burial lang. Yun lang naman hinihingi namin. June kaugnay nga ng desisyon ay binawi na rin ng Korte Suprema yung status quo ante order na pumipigil na sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. At ayon dito kay Governor Jaime Marcos, pag-uusapan pa ng kanilang pamilya kung kailan isasagawa yung libing at hihintayin pa muna nila na makakuha ng kopya ng kabuuan nitong desisyon ng Korte Suprema. June? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Supreme Court. Dismayado naman ang mga petitioner at ilang senador sa naging desisyon ng Korte Suprema na payagan ang planong pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito, balita ni Joyce Balancio. Ikinalungkot na ilang petitioners ang naging desisyon ng Korte Suprema na pahintulutan ng malibing si dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sobra-sobra po kaming nalulungkot at nadidismaya. Lalo ho kaming nasyak kasi yung mismong argumento namin parang nabaliwala. Yung hilom na sinasabi, hindi hilom sa amin. Lalong pinapalaki ang sugat. Lalong idinidiin ang hapde. Maging ang ilang mga senador hindi rin natuwa sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Wanted them to appreciate the case at the level of history, not just technicalities. Kasi yung technicality na wala namang, hindi naman siya na-convict, nasa mga batas na naman natin na napakaraming abuso nung panahong yon, napakaraming biktima. We have laws that actually are trying to give reparations to martial law victims. Di pa ba sapat yon? Panawagan naman ni Senator Risa Hontiveros kay Pangulong Rodrigo Duterte, dinggin niya sana ang hinaing ng mga biktima ng martial law. Ako po'y patuloy na nananawagan sa Pangulo, huwag niyang ituloy ang pagpapalibing kay dating Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani bilang pagrespeto sa kasaysayan at sa kabayanihan ng sambayanan kung kanino siya Pangulo. Para naman kay Senator Manny Pacquiao at Senator Panfilo Lacson, na ayon sa saligang batas ang desisyon ng Korte Suprema. Kung konstitusyon na pagbabasihan natin, once na ikaw ay naging presidente at elected ka, you have the right na yung kumbaga qualify ka na iilibing doon sa libingan ng mga bayani. Wala namang batas na nagbabawal na ilibing doon ng isang dating Pangulo o isang dating sundalo. Ikinalungkot naman ni Vice President Leni Robredo ang desisyon ng Korte Suprema at sinabing insulto ito sa maraming Pilipino na biktima ng martial law. Ayon naman sa Malacanang, ang desisyon ng Korte Suprema ay sagot sa lahat ng kumukwestiyon sa legalidad ng pagpapalibing kay Marcos at magsisilbing daan
upang makausad na ang bansa tungo sa mas maganda at mapayapang kinabukasan. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa iba pang balita, inihahanda na ng Department of Transportation na ipapatupad ng mga pagbabago upang mas mapaganda ang serbisyo para sa mahigit 12 milyong sumasakay ng tren sa bansa. Ito ang balita ni Joan Nano. Mula sa mahigit 9 milyon noong January 2016, tumaas ng mahigit sa 12 milyon ang bilang ng mga sumasakay sa MRT ngayong Oktubre. Kaya hindi na katakataka kung may mga mapaulat na pagkasira ng tren dahil sa dami ng mga pasahero nito. Upang mas mapaganda ang serbisyo sa mga commuter, inatasan na ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang mga opisyal ng MRT na magpatupad ng mga pagsasaayos sa sistema. Kasama na rito ang pagbuo ng isang consultant group na bubusisi sa lahat ng kontrata, bidding at procurement process sa bawat proyekto sa railway sector. Ipinag-utos rin ng kalihim ang pagkakaroon ng Performance Review Committee na bubuuin ng mga expert at senior engineers na siyang mag-e-evaluate sa lahat ng proyekto ng PNR, MRT at LRT. 20 bagong engineers rin ang idinagdag ng DOTR upang mapagtuunan ang pagpapaganda sa serbisyo ng mga tren. Kasama po sa upgrade ng MRT3 sa total replacement ng signaling system. Ongoing po ang design para po maayos po yung reliability ng tren. No? Dapat completely reliable. Plano rin nilang dagdagan ang mga ginagamit na tren. Sa kasalukuyan, mayroong 72 bago ng MRT, ngunit 43 sa mga ito ang sumasailalim sa maintenance, habang nasa 48 bagong bago naman ang inaasahang maide-deliver sa January 2017. Hindi po lahat ng bagong bagon ay magagamit dahil kulang pa po yung power. So, pag natapos na po yung implementation ng power upgrade, papahabain na po natin yung tren, magiging 4 na bagon instead na 3 bagon. Target ng DOTR na maging operational ang lahat ng bagong tren bago matapos ang 2017. Gayun din ang pagsasaayos ng mga elevator, escalator at comfort rooms sa bawat istasyon. Samantala, inihayag rin ng DOTR ang muling pagbubukas ng biyahe ng PNR mula Manila hanggang Bicol simula sa December 15. Ngunit isa sa ilalim muna sa test run ang mga tren ng PNR sa November 18 upang malaman kung walang magiging problema sa biyahe. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi na magmamando ng trapiko sa kahabaan ng EDSA ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group simula sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ililipat na sa ibang lugar ng pamunuan ng Highway Patrol Group ang mahigit 200 nilang tauhan na nagmamando ng trapiko sa EDSA. Ayon kay HPG Director Police Chief Superintendent Antonio Garjola, mas tututukan nila ngayon ang pagpapaluwag sa masikip na daloy ng mga sasakyan sa C5, Commonwealth Avenue at NAIA Expressway na konektado sa Terminal 1, Terminal 2 at Terminal 3. Dahil dyan ang nagkakaroon ng problema, lalong-lalo na yung mga padating nating mga kababayan, yung mga foreigners yung kagad nakikita, yung traffic. Simula sa Lunes, ang mga tauhan muna ng Metropolitan Manila Development Authority ang magmamando ng traffic sa EDSA. Subalit mag-iiwan siya ng 30 HPG personnel upang magbantay sa ilan pang lugar na problema ang sitwasyon sa traffic. Mag-iiwan tayo dyan ng team siguro to assist, still assist sa pag-supervise ng traffic dyan, lalo dito sa Balintawak area. And then dito naman sa Cubao area, yan talagang mga identified na perennial na nagkakaproblema. Samantala, itinuturing naman tagumpay ng HPG ang ipinatupad ng IAC na Extended No Window Hour Number Coding Scheme sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa kapansin-pansing pagluwag ng daloy ng mga sasakyan sa ilang pangunahing lansangan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Pinatututukan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkumpleto sa proyektong pabahay para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda kasabay ng paggunita sa 3 taon ng pananalasan ng Super Typhoon. Mula sa Tacloban City, ito ang balita ni Jenny Lingakit, live.
Yes, Janeline. Magandang gabi, Monica. Dumating si Pangulong Rodrigo Duterte pasado 3:00 ng hapon sa Holy Cross Mass Grave Site sa Tacloban City. Pinangunahan ng Pangulo ang wreath-laying ceremony para sa mga nasawi ng manalasa ang bagyong Yolanda, 3 taon na ang nakalilipas. Dismayado ang Pangulo sa status ng pabahay sa Tacloban North dahil may higit sa 2,000 pamilya pa lamang ang nakakalipat rito. Monica, magugunitang noong October 31, nakunan pa ng ating UNCVGO ng housing unit na hindi pa kompletong istruktura. Partikular po yan sa Ridgeview Park 1 and 2 sa Barangay Cabalawan. Sa tala ng lokal na pamalaan, may higit 200 pamilya pa ang nananatili sa temporary shelter sabang marami pa ang nakatira sa danger zones. Kaya naman, tinawag na ng Pangulo ang atensyon ng 3 ahensya ng gobyerno, ang National Housing Authority, DPWH at NOAA at maging si Vice President Leni Robredo upang mapabilis ang konstruksyon ng mga pabahay. Pinatututukan rin ng punong ehekutibo ang pagpapabilis ng konstruksyon ng mga pabahay para makalipat na ang mga nasa danger zone at transitional shelter sa permanent housing unit. Binigyan rin ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno ng deadline na hanggang Disyembre upang tapusin ang lahat ng mga housing na nakatenga pa rin hanggang sa ngayon. Ayon pa kay Pangulong Duterte, babalik siya muli sa Tacloban sa Disyembre upang tingnan ang mga relocation sites. Samantala, Monica, ipinag-utos na rin ng Pangulo sa DSWD na bigyan ng 8,000 piso ang mga biktima ng bagyo na hindi pa nakakatanggap ng emergency shelter assistance. Atin mo ng ating update mula rito sa Tacloban City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Janeline Gakit, live na nag-uulat mula sa Tacloban City. At karing kay katamong balitang promdi. Ituturing na ning gobyerno ning Lapu-Lapu City ing maragula oportunidad king karelang turismo ing pamagdaos ning Miss Universe Beauty Pageant king karelang lugar king tutuking Banwa. Ining report ng Gladys Tuwabi. Hingpit na ang gibuhat nga pagpangandam sa event venue sa Cebu kung asa ipahigayon ang Miss Universe Pageant 2016. Lakip sa pahigayunan ang usa ka island resort ug water park sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Cebu, kundiin ipahigayon ang swimwear presentation sa mga kandidata sa umaabot nga Enero 17. For us, the Cebuanos, this is our chance to showcase Cebu into the limelight as one of the premier destination for the world to see and recognize us. Nakig-koordinar na ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan ug management sa hotel sa ubang local government units aron masiguro ang seguridad sa mga kandidata sa Miss Universe ug masiguro nga kini mahimong malampuson. To give support and cooperate with what they need for safety concerns, especially outside and in outside of the premises as well as sa sea. Matod ni Himbler Mendoza, ang tourism head sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga andam ang lokal nga kagamhanan nga musuporta, labaw na nga tungod niini mukusog ang turismo sa probinsya. Mahinumdumang nahimong venue sab ang Dakbayan sa pipila ka international events, sama sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meetings ni atong tuig 2015. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Idideklarada ni ing Balen ning Cavinti bilang drug-free municipality king Calabar Zone Region. Agpangking Philippine Drug Enforcement Agency Region 4A, ala na lang ay talang mamisali o gagamit man king babawal ng droga king 11 mabarangay king Cavinti. Bukod pa king Cavinti, minuna daneng dineklarang drug-cleared municipality ing Luisiana king Laguna, ang pong ing San Luis naman king Batangas. Binabati ko po ang ating pong kapulisan sa panguna po ni Captain Cuevas sapagkat sa kanila pong kampanya laban po sa droga, tayo nga po ay nakakuha po or na-recognize po ang bayan ng Cavite sa drug-free municipality. Tinagon laking meto nga seminar deng miyembro daring Barangay Anti-Drug Abuse Council king Tanza, Cavite, bang makisan metong king anti-drug campaign ning pamahalaan. Ining balita ng Gilier Dumaran.
Nagsagawa ng refresher seminar ang mahigit 200 punong barangay sa Tansa, Cavite, kaugnay ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Ito po yung konseho na sila po ang in charge sa buong barangay upang malinis yung kanilang barangay sa impluwensya ng illegal na droga. Kabilang sa tungkulin ng mga punong barangay ay ang pagsumite ng monthly report sa drug personality sa kanilang lugar, pati na ang mga impormasyong magagamit sa operasyon ng mga otoridad. Kailangan careful saka faithful din sa list. So hindi porket kaaway, ganon, may i-include na siya sa list. Muli namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga punong barangay sa kanilang tungkulin, lalo na ang pagtatag ng mga barangay sa Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Giliar Dumaran, UNTV News and Rescue, Cavite. At yan ang kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria Maya Pabig. Apat na bangkay ng mga lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuan sa Batangas City. Samantala 3 naman na nasawi sa magkahiwalay na insidenteng may kaugnayan sa illegal na droga sa Navotas City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Patay ang magkapatid na Junjun at Larry Umbao matapos sumanong manlaban sa buy-bust operation ng PNP sa barangay NBBS Navotas City kaninang alas 2 ng madaling araw. Ang magkapatid ay kasama sa drug watch list ng Navotas Police. Nakuha sa mga suspect ang kalibre 38 na baril at 2 sachet ng hinihinalang shabu. Samantala, isa namang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa kalapit na barangay kaninang alas 4 ng madaling araw. Nakatali pa ang mga kamay ng biktima na may 3 tama ng baril sa katawan. Maaaring drug-related sapagkat mayroong nakitang 3 sachet ng shabu sa kanyang bulsa. Sa Batangas naman ay 4 na bangkay ng mga lalaki ang natagpuan ng mga barangay tanod sa gilid ng National Road sa barangay Calicanto kagabi. Kinilalang isa sa mga ito na si Michael Kian Bautista na taga Lipa City, Batangas, habang wala namang nakuhang pagkakakilanlan sa 3 iba pa. Nakabalot ng masking tape ang kamay at mukha ng 3 bangkay habang nakasilid naman sa isang sako ang katawan ng isa pang biktima. Lahat sila ay may tama ng bala ng baril sa katawan at may karatulang sila ay mga holdupper. Sa ngayon, nasa Pilipinas Funeral Homes na ang mga bangkay ng mga lalaki. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. $2,542 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Donald Trump at Hillary Clinton nagsagawa ng kanilang last-minute campaigns isang araw bago ang US presidential elections. Likang awit ng 19 anyos na composer tinanghal na Song of the Year sa ASAP Music Festival. Umiiral pa rin ang isang low-pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, meron bang epekto sa bansa itong LPA at meron pa bang weather system na maaaring makaapekto sa bansa? Magandang gabi, John, at sa ating mga kasambahay. Buhay pa rin itong low pressure area sa silangan ng Mindanao. Pero ayon sa pag-asa, ito ay halos palayo yung kanyang pinaka-direksyon. But then, meron pa silang isang namamataan din na cloud cluster at ito ay posibleng mabuo na isang sirkulasyon. Nasa labas pa naman ito ng Philippine Area of Responsibility, June. Sige, Ray, ibigay muna magiging lagay ng panahon sa magdamag.
Narito po ang mga lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Nasa 800 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito pong low pressure area at sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng fair weather. Meron lang pong mga pagkakataon na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Gayun din sa Tuigaraw, sa Baguio 15 to 23 at Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Halos ganoon din po maging lagay ng panahon sa may air ng Visayas, samantalang ang temperatura ay maglalaro naman po sa 32 degrees Celsius. Ang Mindanao po ay makakaranas din ng partly cloudy to cloudy skies. Mas malaki ang tsansa na magkaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms sa may area po ng Caraga at Davao Region. Sa temperatura naman po, yung Cagayan de Oro City at Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong maitalang temperature bukas at 33 sa Zamboanga City. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:54 a.m. at naman pong sunset, 5:26 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo yan. Maraming salamat, Ray Pelayo. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monok Son live. Yes, Mon, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Angela. Traffic na naman sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Pero sa mga pupunta po ng Maynila, medyo maluwag po ang bahaging ito ng Quezon Avenue. Narito po ang sitwasyon ng traffic. Sa mga manggagaling po ng Elliptical Road, medyo traffic po dyan kung kayo'y papunta po ng Maynila. Pero huwag kayong mag-alala, paglagpas nyo po ng EDSA, dito po sa may area na ito ng Scout Borromeo, tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sakyan hanggang makarating po kayo dyan sa may G. Araneta at hanggang sa Welcome Rotunda. Subalit ang traffic naman po ay yung mga pabalik po ng QC area. Makita nyo po sa kabilang lane, medyo nagkakaroon na po ng kaunting pagbagal at nagsisimula po yan pagtawid nyo po ng area ng Timog at tuloy-tuloy na po ang traffic na yan hanggang kayo'y makatawid ng EDSA at hanggang dyan sa may Elliptical Road at hanggang sa may kanto po ng Philcoa going ng Commonwealth. Tingnan naman po natin ang ating mga traffic points o live points sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Unahin natin ang EDSA Guadalupe. Mula po sa Guadalupe, papunta po ng Shaw Boulevard, northbound lane, moderate to heavy traffic na po ang area na yan. Usually talaga pag ganitong rush hour ay traffic po sa area na yan. Yung mga manggagaling naman po ng Orense, papunta naman po ng Ayala sa Makati. Gayon din po ang sitwasyon, heavy traffic po sa may area ng EDSA Guadalupe. Puntahan natin ang Recto Avenue sa Maynila. Sa mga papunta po ng Divisoria, moderate traffic po dyan sa may area ng Recto. Gayon din naman sa mga papunta po ng Legarda. Sa may area ng Recto Avenue, moderate traffic po dyan sa lugar na yan ng Maynila. Puntahan natin ang Espanya Blumentritt. Sa mga papunta po ng UST, going po ng Quezon Boulevard, ay moderate traffic po tayo. Gayon din naman sa may area, pabalik naman po ng Welcome Rotunda, going naman dito sa aming lugar sa may Quezon Avenue, ay moderate traffic din po sa may area ng Espanya Blumentritt. Paalala po sa ating mga kababayan, hanggang alas 8 po ang number coding. Lahat ng mga sasakyan, ang plate number nagtatapos sa 3 at 4. Bawal po sa maraming lugar, lalo na sa mga main roads po ng Metro Manila. Yan ang ating traffic update. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monok Son. Live na nagulat mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. And for the news abroad, presidential candidates Hillary Clinton and Donald Trump held last-minute campaigns in several states to prove their worth of being the chief executive of one of the most powerful nations in the world. Christy Rosasha reports. The U.S. presidential campaign neared its end on Monday in the same angry tone it began, with Republican Donald Trump calling Democrat Hillary Clinton a pony and Clinton accusing him of splitting the country, as a new Reuters IPSOS opinion poll showed Clinton with a strong chance of winning. Clinton and Trump raced through several battleground states in a last-ditch attempt to encourage their supporters to show up and vote on Tuesday.
Clinton sought to capture more support from Latinos, African Americans, and young people, while Trump looked to win over disaffected Democrats and rev up a middle class that he said has been sidelined by the political establishment. You have one magnificent chance to beat this corrupt system and to deliver justice for every forgotten man, every forgotten woman, and every forgotten child in this nation. It will never happen again. Clinton, meanwhile, held the biggest rally of her campaign in Philadelphia on Monday night, drawing a crowd at the city's fire department put at 33,000 to hear her and President Barack Obama, First Lady Michelle Obama, and rockers Bruce Springsteen and John Bon Jovi. There is a clear choice in this election. A choice between division or unity, between strong, steady leadership or a loose cannon who could put everything at risk. So make no mistakes, our core values are being tested in this election. With surveys indicating a tight race in Michigan, which Democrats have long counted on winning, both candidates made campaign appearances there. Pennsylvania, another vote-rich state, was also seen as fertile ground by both camps in the closing hours of their campaigns. Polling precincts across the U.S. are expected to open at 6 a.m. U.S. time on Tuesday, November 8th, and voting will end at 9 p.m. U.S. time. Partial results of the election are expected to come out a few hours after polling precincts close. Chris Rosaccia, UNTV News and Rescue, USA. Peru's massive Sabancaya volcano has erupted multiple times, spewing ash and smoke high into the sky. Romina Garcia has a full story. El volcán Sabancaya masivo ha emitido una explosión múltiple en días recientes. Los especialistas están prediciendo que las lavas están burbujando debajo de su cráter masivo. De acuerdo con los oficiales, el cráter principal del volcán dio una explosión la noche del domingo y el lunes temprano. El aumento de la actividad al sitio hace pensar a los especialistas que las otras explosiones secundarias están sucediendo a los cráteres pequeños en el volcán Sabancaya pendientes. La cámara magmática del volcán Sabancaya, lo que ha hecho de que a las 20 horas con 40 minutos ha habido la primera explosión. Toda la noche ha habido emisión de cenizas y en la mañana hemos tenido otra pequeña explosión a las 8:43 de la mañana. Lo que hace diferente el volcán Sabancaya con el volcán Ubinas es de que no solamente se está emitiendo las fumarolas y las explosiones por el cráter, también tenemos fumarolas en diferentes flancos del volcán, lo cual nos hace pensar de que es probable de que este volcán vaya a emitir flujos de lava como ya lo ha hecho anteriormente. A pesar de las explosiones imprevistas en el volcán, las autoridades todavía no han expedido alerta a los residentes para evacuar. Sabancaya es uno de los volcanes más activos de Perú, con los funcionarios que van manteniendo constante vigilancia cerca del sitio. Romina García, UNTV Noticias y Rescate, Huancavelica, Perú. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Ang awiting nilikha ng isang 19 anyos ang tinanghal na Song of the Year sa Asong Praise Music Festival Year 5 Grand Finals Night sa Smart Araneta kagabi. Ito ang balita ni Mon Hokson. Nabalot ng himig na mga awit ng papuri sa Diyos ang buong Smart Araneta Coliseum kagabi sa ginanap na Song of Praise Music Festival Year 5 Grand Finals. Hindi mahulog ang karayom ang The Big Dome sa dami ng mga pumuntang manonood. Powerhouse cast ang dalawang production number. Inawit ng sikat na Fourth Impact ang mga winning songs ng ASOP Year 1 to 4. Napabilib din ang mga manonood sa ASOP Year 4 Finals Medley nila Jason D, Lizelle Garcia, Michael Pangilinan at Lea Patricio.
Mas lalo namang tumaas ang excitement ng isa-isa ng tawagin ang 12 ASOP Grand Finalists. Ang kaibahan ng ASOP sa ibang songwriting music festival ay ang bihirang pagkakataon na mapanood ang mga kinikilalang OPM artist na kumanta ng mga awiting papuri sa Diyos. Ngayong taon kasama si City, Jovit Baldivino, Chris Lawrence, Bugoy Drilon at Jason Fernandez sa mga nagtanghal sa ASOP Grand Finals. Kapansin-pansin ang performance ni Bugoy Drilon sa awiting God Will Make a Way sa kanyang rendition sa kauna-unahang reggae song sa ASOP. We don't have to worry, God will always make a way. Patok na patok naman sa mga millennials ang pop rock genre na You Stood By Me na inawit ni Jason Fernandez. You stood by me when everything fell apart. You came to fix my broken heart. Kaya walang duda na silang dalawa ang napiling Best Interpreters kagabi sa Finals Night. People's Choice Award naman ang awiting Ikaw Lamang. Tay sa third runner-up ang Mula sa Aking Puso na inawit ni Carlo David at You Stood By Me na inawit ni Jason Fernandez. At kahit paano una, di ka pa kilala, ako'y inibig mo na. Second runner-up ang Araw at Ulan na inawit ni Bossa Nova Queen City. At ang awiting God Will Make a Way naman, first runner-up. Pinalad naman na magwagi na Song of the Year ang awiting likha ng 19 anyos na si Noemi Osho na ininterpret ni Mela. Song title, Kumapit Ka Lang. Noemi Osho! Isang awiting nagbibigay ng pag-asa sa dumaranas ng matitinding pagsubok sa buhay. ₱500,000 pesos ang tinanggap ng Grand Champion. 250,000 pesos naman sa first runner-up, 150,000 pesos sa second runner-up at ang third runner-up naman ay nakapag-uwi ng 100,000 pesos. Ang Best Interpreter naman at ang nakakuha ng People's Choice Award ay tumanggap ng 50,000 pesos. Samantala, ang mga hindi naman nanalo na finalists ay mayroong 20,000 pesos each. Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hanga naman ang mga hurado sa ASOP Music Festival Year 5 sa orihinal na konsepto ng nag-iisang gospel music television program sa bansa. Ito ang balita ni Mirasol Abugadir. Sa puso ang mga letra ng kanta ng bawat kalahok sa Grand Finals Night ng A Song of Praise Music Festival Year 5. Ang ASOP ang nag-iisang national songwriting competition sa Pilipinas na nakasentro sa gospel music. Mayroong awitin para sa pagpapasalamat sa Diyos, paghingi ng tawad, pagtanaw ng utang na loob at may awit din na nagbibigay ng pag-asa sa mga sinusubok ng problema. Pangunahing layunin ng programa na mahikayat ang publiko na lumikha ng mga awiting papuri sa Diyos. Gayon din ang maipamalas ang galing ng mga Pilipino sa paglikha ng magagandang awitin.
Ang orihinal na konseptong ito ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rezon ang isa sa mga hinangaan ng mga hurado sa ASOP Year 5 kagabi. Busog na busog yung tenga ko sa songs of praise tonight. I have never heard so many songs of praise na sa isang gathering kundi dito lang sa Araneta Coliseum. Gaganda talaga, iba-iba yung estilo, genre musically. Although yung lyrics naman are all praises for the Lord. ASOP is the only songwriting contest that allows for critiques from the judges. So nag-i-improve yung mga kanta ng mga... Sa mga composer, huwag kayong matakot na matalo. Ang dapat katakutan ay manalo sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero ang ASOP ay isang bagay at isang event na maraming kabuluhan. Ito po ay isang daan para marinig ang kagalingan ng Pinoy. Ako po ay kinikilabutan sa kasalukuyan. Sapagkat ang nararamdaman ko po rito ay pagmamahalan sa isa't isa. Na ngayon ko lamang po naramdaman, sa totoo lamang po. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako marunong mag-judge, maging judge ng mga ganito. Pero ang iniligay ko lang sa puso ko sa tulong ng mga katabi ko, ay ang sabi sa akin, ilagay lang sa puso kung sino yung naramdaman mong kumanta. Kung sino yung naramdaman mo sa puso mo, yun ang panalo. Ipinaliwanag naman ni Brother Eli Soriano ng Members Church of God International ang kahalagahan ng mga papuring awit sa Diyos. So as an art, music is older than the earth itself. Let us compose songs that is worth saying that it is an immortal song. Immortal in the sense that it will supersede the existence of our heaven now and our earth. A song that will be sung in the new heavens and in the new earth. Kaya gano'n na lang ang aming pagpapahalaga dito sa ASOP. Samantala sa pagtatapos ng Season 5, mas pinalawak naman na ASOP Music Festival Year 6 ang aabangan ng mga tumatangkilik sa ganitong uri ng musika. Ang ASOP po will be going on its 5th year and we will be taking ASOP to its next level. Ibig sabihin po, aangat tayo ng kaunting level and we will be going international. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.